Magandang araw mga boss. Ang problema ni customer, palyado itong sasakyan niya at medyo magaspang yung andar ng makina. At pag inapakan niya yung clutch pedal, bukod sa matigas, kailangan diin na diin para mapa-start niya itong makina. Tapos magalaw pa raw itong clutch pedal niya or malaki yung clearance. Na pag nagcambio raw siya at hindi gaanong madiin yung pagkakatapak niya dito sa clutch pedal, hindi niya raw ito maikambyo at pag pinilit niya naman, iingay. Pero bago yun mga boss, i-change oil ko muna itong sasakyan ni customer. Nakita nyo diba, dirinin ko yung lumang langis. Dahil ang susunod kong gagawin dyan mga boss, bago ko ilagay yung paboritong langis ni customer, gagamit ako dyan ng pure oil na langis. Yan yung gagamitin kong pang-flashing. Sabi nung nag-comment, mali daw itong ginagawa ko at magastos. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit may nagtitinda ng engine flashing? Sige nga, pa-start ko muna itong makina. Ang hirap naman kasi sa'yo, may masabi ka lang. Wala bang karapatan yung customer kung gusto niyang i-flashing itong makina niya para mas malinis? Alam mo boss, madali lang naman yung problema mo. Pag mali sa'yo, wag mong gawin. Maliban na lang kung naiinggit ka. Sila may pambili ng flashing, ikaw wala. Halimbawa yung kapitbahay mo, gumamit ng mamahaling sabon pampaligo niya. Sasabihin mo mali kasi magastos. Dahil nga sa pag naliligo ka, hindi ka nagsasabon. Ganun ba yun? Tandaan mo, maraming pagawaan pag nagpa-change oil ka, aalukin ka ng engine flashing. Balik na ako sa trabaho mga boss, Sa pag-flashing na ginawa ko, in-start ko itong makina hanggang 5 minutes. After ng 5 minutes, kung makikita nyo, switch off ko na itong makina. Siya nga pala mga boss, kung wala naman kayong budget para sa pag-flashing ng makina, okay, patulo lang. Balik na ako dito sa harapan ng makina ni customer, Tapos, ilalim ulit ako dyan mga boss, para yung ginamit kong langis sa pang-flashing ko dito sa makina, i-drain ko ulit yan. Gagamit ulit ako dyan ng box wrench sa number 14, luluwagan ko itong drain plug. Pag maluwag na yan mga boss, tuluyan ko nang tanggalin itong drain plug. Nakita nyo, diba? Tumutulo na itong langis niya. At habang nagpapatulo ka ng langis, kunin mo na yung oil filter rinse mo para maluwagan mo na itong lumang oil filter. Sa pagtanggal naman ng oil filter nito mga boss, madali lang. Pakaliwa lang naman ang pihit niyan. At kung sa palagay mo maluwag na itong oil filter, pwede mo nang kamayin niya mga boss para tuluyan mo nang matanggal itong oil filter. At kung may tumutulo pang langis dito sa pagkakabitan mo ng oil filter mga boss, hayaan mo lang siyang maubos. Pag wala na, tsaka mo ngayong punasan gamit itong basahan. At bago mo ilagay yung bagong oil filter, siguraduhin mong yung o-ring yan, pinahiram mo siya ng langis. Para pag hiligpitan mo yan gamit itong kamay mo, hindi pumilipit yung o-ring. O diba, mahigpit na. Pero kung hindi kaya ng kamay mo sa paghigpit, pwede kang gumamit ng oil filter rinse. Punasan ko muna itong oil pan mga boss, yung pagkakabitan ko ng drain plug. At pag okay na, nakita nyo, inilagay ko na itong drain plug. Tsaka ako ngayon siya gagamitan ng box wrench sa number 14. Higpitan ko na yan. Yung tamang higpit lang mga boss, hindi kailangan yung mahigpit na mahigpit. Tandaan nyo, after ng ilang buwan or kilometer reading mo, mag-change oil ka ulit. Para hindi ka mahirapan, yung tamang higpit lang. At dahil sa okay na ito, kung makikita nyo, nagsasalin na ako ng langis. May nakaready si customer na 4 liters. Pero hindi nyo isasalin lahat yan. May matitira dyan mga boss. Tandaan nyo, gumamit kayo lagi ng dipstick para sigurado kayo sa sukat mo ng langis dito sa makina. Pag ako kasi nagsalin ng langis mga boss, inilalagay ko agad siya sa pool dito sa dipstick o kaya sa pangalawang tuldok. Tapos pa-start ko itong makina. After 3 minutes, pa-switch off ko. Tapos palipas ka ulit ng ilang minuto, tsaka mo sukatin sa dipstick. Pag kulang, magdagdag ka. Naalala ko yung unang post ko ng video, change oil. Sobra daw yung isinalin kong langis sa makina. Sabi ng tatlong perfectionist sa comment nila. Sabi ng isa, boss, ang laman yan 3.8. Yung isa naman, sabi niya, boss, 3.4. Yung isa naman, 3.2. Kasi nga, kaparehas daw ng sasakyan nila yung change oil ko. Nagtaka lang ako dun sa tatlong kengko kasi magkakaiba naman sila ng sukat ng langis na ilagay nila sa makina. Hindi ko na sila sinagot kasi alam ko naman nagmamarunong lang yun Tandaan nyo mga boss, pag nag-change oil kayo, hindi nyo sigurado na na-drain nyo lahat yung langis. Kaya dapat gumamit ka ng dipstick para sigurado ka sa sukat ng langis na ilalagay mo dito sa makina mo. Ayun ang tama. Dahil sa tapos ko na ito ma-change oil mga boss, dito naman ako sa pagpalit ng spark plug. Isa kasi sa concern ni customer, may palya daw dito sa makina niya. Sa pagtanggal naman ng spark plug mga boss, tanggalin mo yung engine cover niya tapos gumamit ka ng socket wrench sa number 10. Kasi sa bawat ignition coil nito mga boss, 4 na piraso yan. Bawat isa dyan, meron siyang isang bolt na number 10. Ayan mga boss, yung pang-4 na bolt na tanggal ko na. Tapos ito namang ignition coil niya, iangat nyo na yan para matanggal siya sa pagkakatusok sa spark plug. Tapos kumuha ka ngayon ng spark plug wrench mo. Tsaka mo ngayon luwagan, isa-isa itong spark plug mo. Tandaan nyo lang mga boss, yung bawat ignition coil na binunot nyo dito sa spark plug, ibabalik nyo rin siya sa dati niyang position.
Ibig kong sabihin kung saan siya nakatusok na spark plug. Actually mga boss, hindi naman kayo maliligaw sa pagkabit ng ignition coil dahil yung wire niyan, halos sukat lang yan sa pagkakabitan mo ng spark plug. Pero para sigurado kayo, tandaan nyo na rin. Sa pagbunot nga pala ng spark plug mga boss, tanggalin nyo itong isang ignition coil. Ayan mga boss, yung tinanggalan ko ng socket wire. Tsaka nyo ngayon itusok itong ignition coil, kakapit yan yung dulo ng spark plug dito sa ignition coil. Mabubunot nyo na ngayon isa-isa itong spark plug. O diba mga boss, nakita nyo? Ganyan ang pagtanggal ng spark plug. Kung wala kayong special tools para pantanggal ng spark plug yan ang gawin nyo. Tapos sa paglagay naman nitong bagong spark plug, huwag nyo siyang ibabagsak. Sa butas ng spark plug mga boss, sa gilid niya, idikit mo siya, tapos ipa-slide mo yan pababa gamit yung daliri mo. O di ba nailagay ko na yung 4 na spark plug? Tsaka mo ngayon gamitan niya ng spark plug wrench mo. Siyempre naman gamit yung kamay mo, i-manual mo muna siya sa paghigpit dito sa spark plug. Kasi kung gagamitan mo agad ng ratchet yan sa paghigpit dito sa spark plug, medyo matatagalan ka. At medyo mapapagod ka pa. Hindi katulad pag kinamay mo, madali lang. At pag okay na, pwede ka na ngayong gumamit ng ratchet mo para i-final mo na yung higpit dito sa bawat spark plug. Siguraduhin nyo lang na yung paghigpit nyo, huwag naman sobra-sobra, dapat tama lang. Tapos yung ignition coil na ginamit mong pantanggal ng spark plug, i-connect mo na ulit yan dito sa socket wire niya. Tsaka mo yun, ibalik itong 4 na ignition coil sa bawat spark plug kung saan siya nakatusok. At pag okay na yung pagkakalapat yun ng 4 na ignition coil dito sa spark plug, pwede mo na ngayon ilagay yung 4 na bolt dito sa bawat ignition coil niya. At pag naipakapit mo na itong 4 na bolt dito sa thread niya, pwede mo na ngayong gamitan niya ng socket wrench na number 10 para ma-final mo na yung pagkakahigpit sa bawat bolt ng ignition coil. Dahil sa okay na ako dyan mga boss, dito naman ako sa paglinis ng mass airflow sensor. Siyempre naman possible pag may palya, hindi stable ang idle niyan. Kaya linisin ko itong mass airflow sensor ni customer. Disconnect ko muna itong socket wire ng mass airflow sensor. Tapos gagamit ako ng Phillips screw. Meron akong tatanggalin na 2 screw dito sa mass airflow sensor para mabunot ko yan. Ayan na mga boss, natanggal ko na yung 2 screw dito sa mass airflow sensor ni customer. Tsaka ako ngayon dahan-dahan iangat yan. At ito na mga boss, natanggal ko na. Pwede ko na ngayon yan linisin. Sa paglinis ng mass airflow sensor mga boss, wala namang big deal dyan. Gagamit ka lang naman dyan ng contact cleaner o kaya naman mass airflow cleaner. At sa paglinis naman ng mass airflow sensor, nakita nyo diba, ini-sprayan ko lang. Wala nang masyadong pasakali, basta sprayan nyo lang. Nasigurado kayo yung pag-spray na ginagawa nyo, dapat nalilinis naman. Syempre, hindi yung banat ka lang ng banat, bahala na si Batman, wag ganun. At kung sa palagay mo malinis na, syempre patuyuin mo muna yan bago mo ibalik dito sa dati niyang posisyon. Tapos pag ibinalik mo yan, siguraduhin mong maayos yung pagkakalapat mo dito sa housing ng air filter mo. Tsaka mo ngayon ilagay yung 2 screw at higpitan mo ng maayos. At pag okay na, ilagay mo na ngayon itong socket wire niya dito sa mass airflow sensor. Tapos balik ulit tayo dito sa makina dahil nga sa lilinisan ko naman dito yung BBT solenoid niya pati yung filter. Gamit yung box wrench na number 12, tinanggal ko yung bolt and nut dito sa bracket adjuster ng fan belt dito sa alternator. Tapos pag natanggal ko yan, gagamit naman ako ng box wrench na number 14 dito sa ilalim ng alternator mga boss para gumalaw itong alternator. May bolt and nut dyan, niluwagan ko lang yon para itong fan belt dito sa alternator, matanggal ko yan at nang ganon itong alternator, maipahiga ko at hindi ako mahirapan tanggalin itong solenoid valve pati yung cap nitong filter. Hugutin ko muna itong socket wire dito sa solenoid. Ayan mga boss, natanggal ko na. Tapos gagamit ako dyan ng box wrench na number 10 para matanggal ko naman yung bolt na nakalagay dito sa solenoid valve. Ayan mga boss, nalawagan ko na, tanggalin ko na itong bolt na number 10, ayan na. Tapos, pwede ko na ngayon hugutin itong solenoid or oil control valve. Yun lang, medyo mahigpit bunutin itong oil control valve niya. Pag ganyan mga boss, ang diskarte dyan, kubuha ka ng flat screw. Dahil nga sa napagalaw mo naman itong solenoid, pwede mo nang sikwating yan gamit itong flat screw mo. Ayan mga boss, kung makikita nyo, bumitaw na itong oil control valve niya. After ko matanggal yan mga boss, gagamit naman ako dyan ng Allen wrench. Dahil dito sa baba ng solenoid mga boss, nandyan naman nakapwesto yung filter. Pero tanggalin mo muna itong cap, gamit nga itong Allen wrench mo. Pag maluwag na yan, nakita nyo diba, kinamay ko na sa pagtanggal itong cap nya. Nalaglag naman yung washer pero nakita ko rin agad. Ayan na mga boss, kompleto na. Sa pagtanggal naman itong filter mga boss, dahil nga sa malalim yung posisyon niya, gumagamit ako dyan ng tsane.
Pasensya na mga boss, mahaba itong video. Abangan nyo sa part 2. Maraming salamat sa panonood. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.